Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng Salita ng Diyos. Aklat po ng Revelations, pahayag po sa Tagalog, chapter 3, verses 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. The problem of spiritual lukewarmness, ito po strong words, paalala sa atin from the book of Revelations. Nasa end times pala, maraming mga Kristiyano po ang manlalamig sa kanilang pananampalataya. Actually, ang term po na ginamit natin dyan ay maligamgam, kasi yun po sinasabi ng Biblia, Kaya alam niyo po, sa Biblia meron pong tinatawag na spiritual lukewarmness. Yung mga Kristiyano po ay manlalamig sa kanilang pananampalataya. Pero ang proper term po dyan ay maligamgam o malahininga, hindi mainit nor malamig. Kaya parang uminom ka ng kape sa umaga, nadismaya ka dahil hindi mainit, or uminom ka ng juice na inaasahan mong malamig pero maligamgam pala, at hindi ka masaya doon. Ganun pala ang pakiramdam ng Diyos sa atin kapag tayo po ay malahininga o maligamgam sa ating pananampalataya. Kaya nag-issue po ng warning ang Book of Revelation sa magiging kalagayan po ng mga Kristiyano sa huling araw. So alamin natin yung dahilan bakit ba maraming Kristiyano ang magiging lukewarm sa huling araw. Unang-una po sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Malinaw pala, sabi ng Biblia, na ang dahilan ay yung paglaganap po ng kasamaan. Kadalasan po ang kasalanan po ay may direct effect do sa mga taong gumagawa nito. Kadalasan, yung mga nagbabackslide, sila yung mga nagkasala, nagkamali, na akala nila hindi na nila maaayos pa yung kanilang buhay at hindi na sila magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nagpapatuloy na sila sa kasalanan. Ang tawag po doon ay backsliding. Pero alam niyo po ba na ang kasalanan ay meron ding indirect effect sa buhay ng tao? Na kahit hindi mo naman ginagawa yung kasalanan, pwede kang maapektuhan nito. Sinasabi sa Romans chapter 1 verse 32 ay ganito, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. So ano itong tinutukoy ng Biblia na magiging problema ng mga tao sa huling araw? Unang-una, nakita na natin the increase of wickedness, lalaganap ang kasamaan. Ako po'y naniniwala na sa huling araw, people will be exposed to wickedness. At marami pong tao na kahit hindi nila ginagawa yung kasalanan ay para bagang tolerant na sila sa nakikita nila. Kumbaga ito na yung magiging norm o yung new normal para sa kanilang pananaw. Nakakalungkot po yun. At may epekto po yun sa ating espiritualidad. Marami ang manlalamig. At nakakalungkot yan, although alam nating mali, yung ginagawa ng ibang tao, pinapanood natin. At yung iba, ina-approve yung kasalanan. Yung mga bagay na immoral, mali, at alam nating kasuklam-suklap sa paningin ng Panginoon. At ang masakit pa nito, maraming Christians magiging tolerant sa mga bagay na ito. So, akala natin, magbabackslide lang tayo dahil sa ating nagawang pagkakamali. Hindi po. Yung exposure o yung madalas na nakikita nating pagkakamali, nagdudulot din pala yan ng lukewarmness. Ngayon, iisipin nyo, paano mangyayari yung pastor? Ako rin noon, yan ang iniisip ko, yan ang tanong ko. Pero ngayon, alam ko na yung paglaganap po ng social media, yung pagiging exposed natin sa araw-araw na mga nakikita natin sa ating paligid, sa news, yung nababasa natin, at yung mga nakikita nating mga taong kilala
mismo sa lipunan na ito gumagawa nito. Kaya nangyayari po na aapektuhan tayo. Marami ang nanlalamig o nagiging maligamgam, malahininga sa kanilang pananampalataya. Kasi yan ang gustong-gusto ni Satanas. I-introduce niya sa atin yung tinatawag na religion of mediocrity, no? Na basta nagsisimba ka lang, pagkalinggo okay na yan. Basta hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo, okay na yan. Basta tatahimik ka lang pag may nakikita kang pagkakamali. No po. Kaya actually, even sa ating Christian life, na-apply natin yung okay na yan, pwede na yan. Ano po? Kumbaga parang hindi tayo masigasig o mainit sa ating pananampalataya. At yun po ang nakakalungkot. Ano po? Sa huling araw, mawawala ng spiritual energy maraming Kristiyano. Kasi nakaka-drain po yun eh. Ano po, makikita natin yung mga kasamaang lumalaganap sa mundong ito, although hindi naman natin ginagawa, naaapektuhan din pala tayo. At bandang huli, mauuwi yan sa backsliding. At dun sa iba, mahahawa sila nung pagkakamaling ginagawa ng nasa sanlibutan. Ano po? Kaya ano ang dapat gawin? Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God." Pinaalalahanan ni Paul si Timothy. Alam kasi ni Paul na sa huling araw na manlalamig ang maraming mananampalataya. Kaya dapat lagi nating paiinitin yung atin pong pananampalataya. Ano po? At ang sabi sa Jude chapter 1 verse 20, "Build yourself up in your most holy faith." Alam niyo po sa huling araw, ang hinahanap ng Diyos yung mga taong puspos o puno ng pananampalataya. Kaya dumikit po kayo. Ma-expose po kayo doon sa mga taong punong-puno ng pananampalataya sa kanilang puso. At sabi rito ay pray in the Holy Spirit. Ano po? Kasi sa huling araw po, napakahalaga na lagi tayong puspos ng Espiritu Santo. Ano po? Kaya dumikit po kayo doon sa mga taong laging filled ng Holy Spirit. Ano po yung pong hanapin ninyo? Ano po sa inyo pong mga churches? Kailangan po lagi tayong puspos sa Espiritu Santo. Ano po? At ang sabi diyan, keep yourselves in God's love. Kailangan po ay ang mga Kristiyano sa huling araw ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. Po, kaya huwag niyong hayaang mawala yung pag-ibig na yan na taglay-taglay nyo. Huwag niyong hayaan ay mapalitan ng galit, puot, sama ng loob, inggit at kung ano-ano pang mga kasamaang mayroon sa mundong ito. Hayaan ninyo na laging puno ng pag-ibig ng Diyos ang inyong puso. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.